Ang WorldCoin ay proyekto ng kumpanyang gumawa ng ChatGPT, layon nitong mailunsad ang World ID, WorldCoin at World App na magbibigay daan sa digital na ekonomiya ng mundo kung saan ang pagbabayad, pagbili, pagbebenta at paglilipat ng pera ay digital na. Sa ngayon, mayroon ng higit 16 na milyong tao ang nagparehistro sa WorldCoin, kasalukuyan itong naglulunsad ng mga operasyon sa pag-scan ng eyeball ng mga tao sa iba't ibang lungsod sa halos 20 bansa sa buong mundo. Nandito na nga ba ang sistema at teknolohiyang tinutukoy ng Biblia na gagamitin para makontrol ang lahat ng tao sa mundo sa mga huling araw? Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. At ang numero ay 666. Ayon sa Biblia, sa panahon ng tribulation, ang 7 taong paghatol at kapighatian na darating sa mundo, ang lahat ng tao ay makokontrol ng isang malupit na diktador, ang unang halimaw o Antichrist sa tulong ng pangalawang halimaw o huwad na propeta. Bukod sa gobyerno at relihiyon, makokontrol ng Antichrist ang ekonomiya ng mundo. Sa ngayon, may kanya-kanyang ekonomiya ang bawat bansa at may kanya-kanyang pera o salapi. Sa tribulation, mapag-iisa ito at makokontrol ng Antichrist. Paano niya ito gagawin? Sa kasalukuyan, halos lahat ng bansa sa mundo ay pinag-aaralan at sinusubukan ang digital version ng kanilang mga pera patungo sa cashless society o pag-alis ng cash o pisikal na pera sa lipunan. Sweden ang nangunguna sa mga bansa na malapit ng maging cashless, target nito ang 2023. Sa 2029 naman ang target ng Finland. Sa Norway 75% ng populasyon ay mobile payment ang gamit. Hindi rin magpapahuli ang China sa pagiging cashless. Kapag ang buong mundo ay digital na pera na ang gamit, madali na para sa Antichrist mamanipula ang sistema at makontrol ang ekonomiya ng mundo. Sa ngayon, ang gamit ng maraming tao sa mga transaksyong pinansyal gaya ng pagbili at pagbenta ay cash, debit card, credit card, online banking at mobile banking. Pero ayon sa Biblia, sa panahon ng tribulation, isa na lang ang gagamitin ng mga tao, ang tatak o marka ng halimaw sa kamay o sa noo. Nakikita na ba natin ngayon ang simula ng sistemang gagamitin para dito? Ang WorldCoin ay isa lang sa mga kumpanya na layong i-connect ang pisikal na parte ng katawan ng tao, gaya ng kamay at mukha, sa makabagong teknolohiya para sa pagkakakilanlan o identification at mga transaksyong pinansyal. Bukod sa eyeball scanning, ilang taon nang ginagamit ang fingerprint payment sa ilang tindahan sa Japan. Ganun din ang facial payment system sa dumaraming bansa lalo na sa China. At inilunsad kamakailan ang pay-by-palm technology sa ilang tindahan sa US. Ang marka ay maaaring ink tattoo, microchip, electronic tattoo, ano pa man ang magiging itsura nito. Ang malinaw ay hindi pwedeng bumili o magbenta ng pagkain, gamot at iba pa ang mga walang marka. Sa ibang salita, pagbabayaran mo ng buhay mo ang hindi pagpapatatak. Ang marka ng halimaw ay hindi inosenteng tatak lang. Sa tribulation, makikilala ng mga tao kung sino ang Antichrist at ang kanyang marka ang magsisilbing identification ng mga taong susunod at sasamba sa kanya. At kung sakaling matagpuan mo ang iyong sarili sa panahon na ito, alalahanin mo ang babala ng Biblia. Sumunod pa ang isang anghel, sumisigaw din siya. Ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos, sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. Hindi may kakaila na nilalatag na ang sistemang gagamitin para sa implementasyon ng kakilakilabot at walang kasing samang paghahari ng Antichrist sa tribulation.
Hindi mo gugustuhin na maranasan ang panahong ito at isa lang ang makapagliligtas sa iyo mula rito. Ang Panginoong Hesu Kristo. Tanggapin mo siya ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas. At laging isa puso at isa isip ang kanyang pangako. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo.